ating lahat at patuloy po tayo sa ating paggawa po ng pagbabasa po natin dito po sa Book of Genesis. At ang aking pong tatalakayin ngayon ay dito po sa Genesis 29 verse 1 to 5 po. At sinasabi po sa talatang ito, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawa ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang mga balon ay may takip na malalaking bato, at binubuksan lamang ito kapag pinapainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin, ang mga ito ay muling tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, taga saan kayo, mga kaibigan? Taga Haran ang tugon nila. Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor? Ang tanong niyang muli. Oo, ang sagot nila. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita po natin. Si Jacob po ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang dumating po siya sa lupain ng silangan, sa lupain ng mga taga-silangan. At kung saan po ito, dito po yan sa Haran. Kung saan po naninirahan ang kanyang tiyo na si Laban. Si Jacob po ay lumisan. Si Jacob po ay lumisan sa tirahan ng kanyang ina at ama. At kung tutuusin po, napakasarap po yung buhay po ni Jacob doon. Pero kailangan niya pong umalis dahil po sa kadahilanan na may narinig po si Rebecca na meron pong pinaplano na masama itong kanyang panganay na si Iso. At ang plano po ay patayin si Jacob. Na sinabi nga po dito, after po na kung sakaling mamatay ang kanyang ama. Kaya ang ginawa po ni Rebecca, at kung babalikan po natin dito po sa ating pinag-aralan sa Genesis 27, verse 41 po, ang sinasabi po dito ay, namuhi si Iso kay Jacob sapagkat ito ang binasbasahan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng kanyang ama, at ito'y hindi na magtatagal, ay papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Iso, kaya ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Amen po. Kaya nga po, ang ginawa po ni Juan, wala pang choice po si Jacob dahil po sa maling ginawa niya kay Iso, dahil po sa kasalanan ng kanya pong ginawa, nagalit po sa kanya ang kanyang kapatid. Kaya siya po ay gusto pong patayin. Kaya po siya ay gustong patayin. No choice po siya. Kailangan po siya talagang umalis. Kaya umalis po siya at nagpunta po siya sa kanyang tiyuhin. Kaya nagpunta po sa kanyang tiyuhin na si Haran po na nakatira po sa kanyang tiyuhin po na si Laban na nakatira po sa bayan po ng Haran. Pero makikita po natin ito kahit po may kasalanang nagawa po si Jacob, ay patuloy po pa rin siyang ginabayan po ng ating pong Panginoon. At di po nagbago ang kalooban po ng ating Panginoon po. At tinupad din po ang pangako ng Diyos kay Jacob po. Katulad din po ng pangako niya kay Abraham at kay Isaac. At dito po natin makikita po ang katangian po ng ating Panginoon, na kahit na paulit-ulit po natin sinasambit, paulit-ulit po natin sinasabi na
yung pong pagpapala at grasya po ng Panginoon sa mga tao po na kinalulugodan niya. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po, at sa mga susunod pong verse na sina na po yung bahala na doon po sa aking kinuha pong muting explanation, ay sa sunod na lang pong mga verse natin malalaman po kung ano po ang mga mangyayari. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 29 verses 6 to 7 na sinasabi, nagpatuloy sa pagtatanong si Jacob, kumusta na ba siya? Sumagot sila, mabuti naman. Tingnan mo, paparating ang anak niyang si Raquel dito kasama ang kanilang mga tupa. 7, sinabi ni Jacob sa kanila, napakaaga pa at hindi pa oras para ipunin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 29 verse 8 to 9. Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangan narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel, nakasama ang kawan ng kanyang ama. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 29 verse 10 to 11. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis. Genesis chapter 29 verses 12 to 13. Ito po ang nakasaad. Sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Nihikap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila nang maisalaysay ni Jacob ang lahat. Yun lang po. Maraming salamat. God bless us all. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis chapter 29 verse 14 to 15. Sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo, at doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 29 verse 16 hanggang 17. Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakakabata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit naman si Raquel. Genesis chapter 29 verse 18 to 20. At sinita ni Jacob si Luel at kaniyaang sinabi, pagilikulan kita ang bintong tao dahil kay Luel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibingkay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba. Matila ka sa akin. At nagilingkot si Jacob dahil kay Lael na pitong tao, at sa kaniya ay naking 7 palaang 7 palaang
ilang araw dahil sa pag-ibig na talay niya sa kaniya. Amen. Magandang gabi po. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 29 verse 21 to 23. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mag-aaraw upang ako'y sumiping sa kaniya. At pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kaniyang kinuha si Leah na kaniyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kaniya. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Ako po ay naatasang ibahagi ang Genesis chapter 29 verses 24 and 25. Sabi po rito, Laban gave his female servant Zilpah to his daughter Leah to be her servant. And in the morning, behold, it was Leah. And Jacob said to Laban, What is this you have done to me? Did I not serve with you for Rachel? Why then you have deceived me? Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may share sa Genesis 29 verse 26-27. Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. 27. Patapusin mo muna ang sanglingong pagdiriwang na ito, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Salamat po at magandang gabi po muli. Good evening po. So, akin po i-share po ngayon ay mula sa aklat ng Genesis 29 verse 28 to 29. Sumang-ayon naman si Jacob, at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. 29. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilhah. Amen po sa pagkakabasa ng banal na salita. God bless. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 29 verse 30 to 31. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel, at kaniya namang inibig si Raquel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon si Leah ay kinapupuotan niya, na binuksan ang kanyang bahay bata, dapatwat si Raquel ay buog. Amen. Mapapalang gabi po ulit sa ating lahat, at si Mrs. po ay hindi po makakabasa dahil po siya ay nagpabunot uli ng ngipin. Kanina medyo nakahiga na po siya at nagpapahinga, kaya ako na po yung babasa na kanyang verse po. Ang kanyang pong verse na dito po sa Genesis chapter 29 verse 32 to 35 po yung kanyang verse na ako na po magbabasa. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang ipapangalan niya rito. Ang dadalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Ang kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh, dahil narinig ako hindi mahal ng aking asawa, kaya tinawag naman niyang itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang kanyang anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa, sapagkat 3 lalaki na ang aming anak. At tinawag niya itong Levi.
nagdadalang tao, siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh. Kaya tinawag niya itong Judah or Huda. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagkaanak. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Bye-bye po.